Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako sa Ines Palamat, yan ilalahat kong aking tutunan para sa daily devotion na pinamagatang sapat bang yung pagtitiwala sa Diyos. So, ang ating concept is faith. Faith is trust or dependence on God based on the fact that we hear at His word and believe what He has said. So, ang ating scripture is Hebrews chapter 11 verse 1 na sinasabi, now faith is confidence in what we hope or assurance about what we do not see. So, ang ating katuruan is number 1, faith is staying God at His word. So, meaning to say, ang pananampalataya ay pagtitiwala sa pasinabi ng Panginoon Diyos. So, kahit hindi pa natin So, kahit hindi pa natin nakikita, no? Naniniwala tayo na tutuparin ng Panginoon Diyos ang kanyang mga salita. Diba? So, faith is staying God at His word. Number 2, faith honors God. So, ang pananampalataya ay nagbibigay karangalan sa Panginoon Diyos. Kapag nanalig tayo sa Kanya, ipinapakita natin siya ay mapagkakatiwalaan. Kaya, faith honor God. Number 3, faith leads to active obedience. So, ang pananampalataya, ang tunay na faith ay may kasamang pagsunod. Diba? Ang paniniwala kay God ay dapat makita sa ating ginagawa, hindi sa salita. Diba? So, faith leads to active obedience. So, bilang application, number 1, trust God even you do not see the whole picture. So, meaning to say, magtiwala tayo sa Panginoon Diyos kahit hindi mo alam ang lahat, no? Hindi kailangan ng malinaw lahat bago ka sumunod, kasi Panginoon yan eh. Siya yung pinamata sa lahat, diba? Like example, mag-decision based sa salita ng Diyos kahit hindi pa malinaw yung resulta, diba? Kahit di natin maintindihan, basta sumunod tayo sa Panginoon Diyos, magtiwala tayo sa Kanya. So, trust God even you do not see the whole picture. Number 2, declare God's promise over your doubt. So, ipahayag ang mga pangako ng Panginoon Diyos kaysa magduda ka dyan. Sa halip na puro what if ka. Diba? Tayo may sakit tayo, what if ka dito, what if ka dito. Banggitin mo, God said, mas okay and mas better. Diba? So, declare God's promise over your doubts. And number 3 is walk daily obedience as a response to faith. So, lumakad tayo araw-araw ng pagsunod bilang bunga ng pananampalataya. Ang tunay na pananalig ay lagi susundan ng actions. Diba? Kung naniniwala ka mahal ka ni God, magpakabait ka sa kapwa mo, umiwas ka sa kasalanan bilang pagsunod. So, walk daily in obedience as response to faith. So, ayun naman ako natutunan sa devotion na may mga tunan kaya may share sa iba at ma-apply sa ating buhay. Thank you sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.